Magandang umaga pong muli sa bawat isa sa atin at tayo po'y nagpapatuloy sa ating pag-aaral sa sulat ni Apostol Pablo kay Philemon. So, sa basahin po muna natin ang ating verse na pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Umpisahan po natin sa verse 8, ngunit ang focus natin ngayon ay sa verse 15 at 16. Ito po ang sinasabi. Dahil dito, bagamat kay Kristo ay mayroon akong sapat na lakas ng loob upang utusan kitang gawin ang kinakailangan, gayon may alang-alang sa pag-ibig ay nanaisin ko pang makiusap sa iyo. Akong si Pablo ay matanda na at ngayon ay isa ring bilanggo ni Kristo Jesus. Ako'y nakikiusap sa iyo para sa aking anak na si Onesimo na ako'y naging kaniyang ama nang ako'y nasa bilangguan. Noon ay wala kang pakinabang sa kaniya, ngunit ngayon ay kapaki-pakinabang siya sa iyo at sa akin. Siya'y aking pinababalik sa iyo na kasama ang aking sariling puso. Nais kong manatili siyang kasama ko upang siya'y makatulong sa akin bilang kapalit mo sa panahon ng aking pagiging bilanggo para sa Ebanghelyo. Ngunit ayaw kong gumawa ng anuman na wala kang pahintulot upang ang iyong kabutihang loob ay hindi maging sapilitan kundi ayon sa sarili mong kalooban. Marahil ito ang dahilan kung bakit nahiwalay siya sa iyo ng ilang panahon upang siya'y mapasa iyo magpakailanman. Hindi na bilang alipin kundi higit sa alipin, isang kapatid na minamahal, lalong-lalo na sa akin, at gaano pa kaya sa iyo maging salaman at gayon din sa Panginoon. In the Roman world po, yung slavery was common. At kung ating maaalala ang ating mga pinag-aralan nung nakaraan, na itong si Onesimus ay ang runaway slave ni Philemon at maaari siyang maharap sa severe punishment dahil sa kanyang pag-alis or kanyang pag-iwan sa kanyang tungkulin bilang slave. At ito nga yung pakay ni Apostol Pablo sa sulat na ito. This was the case why Paul wrote this letter to Philemon. It is to appeal to Philemon for his runaway slave Onesimus. Kagaya ng ating nabanggit last time that this verse 8 hanggang verse 22 nitong Philemon, it comes in one unit. Ito po yung body ng letter na ito. At binabanggit po dito yung mga saloobin at nais ni Apostol Pablo para kay Onesimus. At nilalaman po nito ang mga requests ni Apostol Pablo para kay Philemon for his runaway slave Onesimus. Marami pong mukha or maraming anggulo kung paanong ibinigay ni Apostol Pablo or sinabi ni Apostol Pablo yung kanyang appeal kay Philemon. Last study po na atin pong napag-aralan sa verses 8 to 14, he based his appeal on the basis of love and on the basis of circumstances na mga naganap while simula nung nag-depart si Onesimus kay Philemon. So natatandaan po natin na last time yung appeal ni Apostol Pablo is based on love and based on circumstances na mga nangyari. At dito naman sa ating pag-aaral ngayong umaga sa verse 15 at 16, here is another reason why Philemon should grant Paul's request in the interest of Onesimus. It suggests that Paul wants Philemon to consider God's providence in this happening para i-forgive ang kanyang runaway slave na si Onesimus. So, parang sinasabi dito ni Apostol Pablo na i-consider mo ang providensya ng ating Panginoong Diyos sa pagpapatawad sa iyong alipin. So, we can see here two happenings which in Paul's mind as a divine
providence, na siya po nating magiging dalawang punto sa atin pong pagbubulay-bulay sa umagang ito. Una pong happenings is the temporal separation as master-slave relationship. Temporal separation as master-slave relationship. At ang ikalawa naman po is the eternal bond as brothers in Christ. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. O aming Diyos, muli kami po ay dumudulog sa iyo sa amin pong pag-aaral, pagbubulay-bulay ng iyong salita sa umagang ito. Dalangin po namin na maipahayag ng makapangyarihan ng iyong salita at o Diyos, kumilos ka sa pamamagitan ng iyong salita sa puso ng lahat ng mga makakapakinig. Salamat po Diyos at ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak, amin pong Panginoong Kristo. Amen. The temporal separation as master-slave relationship. So itong separation na naganap between Philemon and Onesimus na kanyang slave is brought about by the departure of Onesimus. So kung titignan po natin, parang passive lamang po ang participation dito ni Philemon, pero ang nag-act dito ng pagkakahiwalay is si Onesimus, na kung saan siya yung alipin ni Philemon at siya'y nag-run away. At nalalaman po natin mula sa ating sa konteksto nitong book na to na kung saan si Onesimus ay nag-run away at providentially napunta siya sa Rome at na-meet niya si Apostol Pablo. It is because of the act of sin committed by Onesimus kaya nangyari po itong separation na ito, yung separation of their relationship as master and slave relationship. Dito po, hindi po pinoint out ni Apostol Pablo kung ano yung sin na na-commit ni Onesimus at hindi rin niya binanggit dito yung mga detalye patungkol sa kanyang pagkakasala or yung kanyang pag-run away. Probably that it was not reiterated because it is fully known to his master. Fully known na ito sa kanyang sinulatan na master ni Onesimo na si Philemon. He didn't even, surprisingly, he didn't even call it sin, yung pag-run away ni Onesimo. But, binanggit niya dito yung separation or yung parted ways nila from him. Pero hindi po nangangahulugan ito na si Apostol Pablo is ina-undermine niya yung pagkakasalang ito. Huwag po nating i-take as that. It is not to undermine or overlook the sin committed by Onesimus. Sin is sin whatever it is. It is an offense against the Holy God and we should not lessen the gravity of evil that was done. So, mali po na maging thinking natin na parang lightly lang ang pagkakadil ni Apostol Pablo sa ginawang ito ni Onesimus. Na hindi niya binanggit yung sin mismo but sinabi niyang separation between them. Their relationship as master and slave was halted temporarily. Ito yung binanggit niya dito that they were parted temporarily lamang. But yung event na to suggests that parang nakikita dito ni Apostol Pablo by God's providence. Itong pangyayaring ito, itong event na ito, it is seen by Paul as God's providence. But this providence of God toward sinners, again, must not be abused to be used for encouragement to sin. Every time lamang, maaring may thinking tayo na every time na merong pagkakasalang mangyari, sasabihin natin, providensya ng Panginoon yan upang mangyari yung kanyang purpose. Hindi po ganon. Dahil tinitignan ng Diyos na kung ano ang kasalanan is kasalanan. At ganon din po tayo. Hindi po datin alam ang providensya ng Panginoon. Hindi malinaw sa kasalukuyan kung ano yung mga pangyayari na ating kinakaharap. But we know that
God is working through His providence. We are called to be holy, to be righteous, and to hate sin. Kaya nawawala po sa ating mga thinking yung ganong pangyayari to overlook or yung undermine ang mga pagkakasala. Sa Biblia po, there are instances in the scripture that God overturning the evil done to produce the eventual good. Marahil, pamilyar po tayong lahat sa story ni Joseph sa Genesis, sa Old Testament. Ito po yung napakagandang example where the evil done by his brother overturned by God for a greater good. Sinabi po, tignan po natin sa Genesis chapter 50, verse 20. Alam po natin yung kwento na ibinenta ng kanyang mga kapatid si Joseph into slavery at sa to make the story short, napadpad siya sa Egypt at nagkaroon siya ng magandang posisyon doon at nagamit iyon para sa kaligtasan ng kanyang sambayan. Sa verse 20 sinabi dito, umpisan natin sa 19. Subalit sinabi ni Jose sa kanila, huwag kayong matakot sapagkat ako ba ay nasa lugar ng Diyos? Kayo'y nagnasa ng masama laban sa akin, ngunit inilagay ng Diyos para sa kabutihan, upang mangyari ang gaya sa araw na ito, upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao. So, this is the great example na ang evil na hindi nagmula sa ating Panginoong Diyos. Kung sa English nga, sinasabi, you meant it for evil. You. Ibig sabihin, yung mga kapatid ni Joseph, ang tao, ang nagnasa for evil, but God meant it for good kung ano yung pangyayaring naganap doon. At nalalaman din natin na ang ating Panginoong Diyos ay lahat ng bagay is kontrolado ng ating Panginoong Diyos. Tingnan natin sa Romans 8:28. Romans 8:28, ito po ang sinasabi, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kaniyang layunin. It has always been po that our sin separates us from our God. Na sinasabi po ng Isaiah 59:2. Ang ating mga kasalanan ang siyang nagpahiwalay sa atin, sa ating Panginoong Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng biyaya at pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, He covers it in the person of a penitent sinner. So, Philemon, ito yung dapat na maging respond ni Philemon, and even us to cover with love the sin done to us. Ito po ang panawagan ng salita ng ating Panginoong Diyos, na kung paano tayong tinakpan ng pag-ibig at biyaya ng ating Panginoong Diyos, ganun din ang ating maging attitude towards those people who sins against us. Ito po ang tinuturo ng salita ng ating Panginoong Diyos. This event was used, again, ito po yung event na ito is ginamit ni Apostol Pablo for his appeal of forgiveness for Onesimus. At tayo na may dumako sa ikalawang punto, the eternal bond as brothers in Christ. Kanina, the temporal separation. Temporal yung separation nila. Yung earthly relationship nila as master-slave relationship. Now, the eternal bond as brothers in Christ. The bond between master and slave relationship was parted for a short period of time, but by God's design and marvelous plan, it can be restored and even in a greater relationship na hindi mapuputol, mapaghihiwalay sa buhay na ito at maging sa buhay na darating.
At ito po yung relationship as brethren in Christ or brothers in Christ relationship. The temporary bond between them was changed with eternal bond as brothers in Christ. A bond that is forever. Forever po itong relationship na ito. Onesimus left as a slave, but now he is returning not just a slave, but a brother in Christ. So, Apostle Paul continues that Philemon might receive Onesimus no longer as a slave. May sinasabi dito na sa verse 16, hindi na bilang alipin, kundi higit sa alipin, isang kapatid na minamahal, lalong-lalo na sa akin, at gaano pa kaya sa iyo maging salaman at gayon din sa Panginoon. Pinapakiusap niya dito kay Philemon na tanggapin muli si Onesimus na kanyang alipin. But here more than a slave, pinanggit niya, a beloved brother. Tanggapin siya more than a slave, a beloved brother. Hindi po sinasuggest dito, although in other commentaries, they are telling na yung request na ito ni Apostol Pablo is to free Onesimus from slavery. But I think this does not suggest the emancipation or setting free of the slave, but treating him more primarily as the higher band of relationship that they have as brothers in Christ. Malalaman po natin yan sa mga ibang passages sa Ephesians and Colossians na kung saan gampanan. Sinasabi ni Apostol Pablo na gampanan nila kung sila yung isang slave, maging mabuting slave sila sa kanilang mga master. Onesimus still serves as a servant in the household of Philemon, but now to be treated as beloved brother. Kahit nagsisilbi naman siyang servant sa sambahayan ni Philemon, ay mas i-treat siya primarily. Yun ang pakiusap ni Pablo, as a beloved brother. And treating Onesimus as more than a slave will perhaps mean, in the end, maaari, not treating him as slave at all. He is still a servant in the household of Philemon, but he primarily served as a brother in Christ to him. Noong una, kung nating nabanggit, he was useless to his master. If he was useless before to his master, now, sinasabi dito ng Apostol Pablo, he is saying that this runaway slave turned brother beloved. He turned brother beloved and will be of great usefulness to Philemon. Napatunayan na ni Onesimus ang kanyang sarili kay Paul sa pamamagitan ng pagmi-minister niya kay Apostol Pablo in the prison. Yan yung patunay ni Apostol Pablo na naging kapakipakinabang siya habang siya ay nasa bilangguan, sa pagiging bilanggo niya sa Ebanghelyo doon sa Roma. He proved himself to Paul by ministering him in prison. Now si Paul po ay nakinabang kahit ang relationship nila is masasabi nating during that time lamang sa kanyang pagkabilanggo sa Roma, nakinabang ng malaki si Apostol Pablo sa serbisyo sa ministeryo ni Onesimus para sa kanya. Sinasabi niya dito kay Philemon, much more with you, Philemon, whom you have relationship both in flesh as temporal master-slave relationship and in the Lord. Mas magiging kapaki-panghinabang siya sa iyo ngayon. Kung noon ay master-slave relationship lamang ang mayroon kayo, ngayon mayroon kayong
bond, eternal bond in the Lord Jesus Christ, or as brothers in Christ. So since ang kagaya ng ating sinabi kanina that ang pinagmulan nito ay kasalanan, marahil inibig ni Onesimo ang pagiging malaya at ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagkakasala, pagtakas sa kanyang master. Ito yung nag-cause, sin caused their temporal separation. But the grace of God through our Lord Jesus Christ united them eternally. Ang nagpahiwalay po sa atin sa ating Panginoong Diyos ay sa pamamagitan ng ating mga kasalanan. Sin separates us from our God. But through the grace of God, sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Kristo, nung tayo'y nagsisi sa ating mga kasalanan at nanampalataya sa kanya, we were united to our God again eternally. Sin separates us from our God, but through Christ, we were united back to Him. At nakita natin dito yung great wisdom ng ating Panginoong Diyos. We saw here the wisdom ng ating Panginoong Diyos kung paano niya in-overturn yung circumstances na pangyayari na kung saan yung kasalanan ay brought out into a greater good. Nakita din natin yung goodness ng ating Panginoong Diyos dito and the power of God sa lahat ng mga pangyayaring ito. Yung kanyang divine providence sa lahat ng mga pangyayaring ito. The wicked act done by Onesimus, overturned by him, ordered the things to happen for greater good. Napakaganda po ng maikling sulat na ito at maikling pag-aaral natin ito sa umagang ito na kung saan nagpapakita ng wisdom, ng goodness, ng power ng ating Panginoong Diyos that He worked in His divine providence. Maaaring hindi natin malinaw na nakikita kung during that event, that happening sa ating mga buhay, kung lalagay tayo sa posisyon ni Philemon at ni Onesimo, but God meant it for good sa mga pangyayaring ito. So, lastly, by suggesting that this might indeed be the God's purpose, sinasuggest dito ni Apostol Pablo that this might be the God's purpose. Of course, itong mga pagkakasabi niyang ito, he is putting considerable pressure on Philemon on his request. Parang sinasabi niya dito kay Philemon to refuse to act toward Onesimus, Paul suggests would be perhaps to fly in the face of God's own purposes. Na kung hindi ka, parang sinasabi niya dito, the pressure is, parang sinasabi niya, kung hindi ka mag-adhere sa mga pangyayaring ito na we believe the divine purpose of God, marahil ikaw ay sumasalungat, kumukontra sa mga kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. It is not directly but it is implied na parang ganito yung argument na sinasuggest ni Apostol Pablo. At bilang application sa ating sa mga katotohanan na ating narinig sa umagang ito sa patungkol sa overruling providence ng ating Panginoong Diyos, nalalaman natin that God's providence remains difficult in our finite minds. It remains difficult. Hindi malinaw sa atin talaga yung mga pangyayari sa ating buhay, sa mga kasalukuyan. So we should not quick to assume that we know His intent. Kagaya ng aking sinabi kanina na kung mayroong mga pangyayari, let us not quick to assume na kalooban yan ng Diyos. Kasi we do not attribute the sin sa ating Panginoong Diyos. Sin committed by man but can be overturned by God. So, mag-ingat po tayo doon. So, not too quick to assume that we know the intent of God. We know that nothing happens outside the sovereign will of God.
So we should trust Him in anything happens in our life. The truth that God is infinite in His wisdom and all-powerful para i-accomplish ang kanyang purpose ay siyang magpapalago sa atin to trust in Him. So nawa na kuha po natin yung mga aral na ito na we should trust God na siyang makapangyarihan, infinite in wisdom and all-powerful to accomplish His purpose. At para naman sa ating mga kaibigan na wala pa sa ating Panginoong Hesukristo, the Bible says that all men are sinners, alienated in the presence of God because of sin. So this condition of separation from God is not yet in its final state habang ikaw ay nabubuhay pa, kaibigan. Nandun ang grasya at awa ng ating Panginoong Diyos up to this time, calling all sinners to repent of their sin and put their trust in His Son, ang ating Panginoong Hesukristo, para sa iyong kaligtasan. Ang dugo ng Panginoong Hesukristo at ang kanyang katuwiran is the only acceptable payment for our sins in the presence ng banal na Diyos. Hindi ito sa pamamagitan ng anumang merit na meron tayo, kundi ito'y masasatisfy lamang ang ating Panginoong Diyos na kabayaran sa ating kasalanan sa pamamagitan ng dugo at katuwiran ng kanyang anak na ating Panginoong Hesukristo. So, repent of your sin, kaibigan, and believe in the Lord Jesus Christ. Habang nasa temporal state pa lamang iyong pagkahiwalay mo sa ating Panginoong Diyos. Dahil darating ang time when you face death at haharap ka na sa paghuhukom ng ating banal na Diyos, that the temporal separation will become eternal separation in the presence of God, na kung saan ikaw ay mahihiwalay sa biyaya ng Diyos at ikaw ay haharap sa walang kahanggang kaparusahan sa impyerno. So nawa kaibigan, i-consider mo itong panawagan ng Ebanghelyo to repent of your sin now while still you have time. Tayo po'y manalangin. Panginoon, o aming Diyos, salamat po sa maikling oras na ipinagkaloob mo po sa amin sa pagbubulay-bulay ng iyong salita sa umagang ito. Nawa, o Diyos, patuloy na mangusap ang iyong mga salita sa amin. Patuloy na bumago ito sa amin pong mga puso. Patuloy na magtiwala kami, even humaharap kami sa mga dark providences ng amin pong mga buhay. At nawa, Panginoong Diyos, ganun din sa amin pong mga kaibigan na wala pa sa amin pong Panginoong Jesucristo. Makita nila na ang kasalanan is kasalanan sa harap ng banal na Diyos at sa kasalukuyan ay nandyan pa ang awa ng aming Panginoong Diyos, nandyan ang kanyang habag. Nawa, Panginoon, tumugod sila sa panawagan ng Ebanghelyo ng pagsisisi ng kasalanan at pananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo para sa kanilang kaligtasan habang hindi pa huli ang lahat. Salamat po, Diyos, sa mga katotohanan ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.